Babala sa mga nagpapakalat ng peking balita. Nagbabala ang palasyo laban sa mga nagpapakalat umano ng fake news tungkol sa problema sa supply ng langis at krisis sa Middle East. The other day, may pinakalat na impormasyon tungkol sa lockdown, energy lockdown. Kaya dinibang mga kababayan ni Yossi Castro. Palace debunks energy lockdown claim as fake news. Told reporters via Viber that the advisory, which even bears the DOL logo, is fake news. The fraudulent advisory urged the public to prepare power banks, solar equipment, candles, lamps, food, and other essentials in anticipation daw sa magiging energy lockdown. Napakasama nito. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, may warning na po yung Palasyo Malacanang sa mga nagpapakalat na fake news. Ngayon na nasa gitna tayo, emergency crisis. Ito po ang pinalabas na warning ng Palasyo Malacanang. Babala sa mga nagpapakalat ng peking balita. Nagbabala ang palasyo laban sa mga nagpapakalat umano ng fake news tungkol sa problema sa supply ng langis at krisis sa Middle East. Ayon kay Presidential Communications Office, Secretary Dave Gomez, maaring makulong at managot sa batas ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Kapag ginawa naman ito online, maaring madoble ang parusa alinsunod sa Cybercrime Prevention Act. Babala pa ni Gomez, ipapatupad nila ang zero tolerance sa mga taong sadya at gumagawa ng masama upang isulong ang kanilang personal na political interest. We warn anyone who deliberately fabricates stories and spread fake news online to exploit the situation that they will be held to account to the fullest extent of the law. Tuluyan na po ninyo kasi masyadong namimihasa kasi walang nakukulong. Kailangan may makulong. Hindi lang dito sa situation sa Middle East na ginagamit ng mga DDS, influencers at mga supporters nila ang pagpapakalat ng fake news para siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pati po yung nagpapakalat sa tungkol sa health ng ating Pangulo. O di ba? Ang daming nagpakalat ng mga fake news paulit-ulit. Wala pa man pong nakukulong. May latest na naman nga dito si Kipicho. Mamaya basahin ko mga kababayan yung pinapakalat ng DDS influencer na si Kipicho. Dito muna tayo sa tungkol sa crisis na ginagamit po nila sa propaganda. The other day, may pinakalat na impormasyon tungkol sa lockdown, energy lockdown. Kaya dinibang mga kababayan ni Yossi Castro. Palace debunks energy lockdown claim as fake news. Magkikreate siya mga kababayan ng panic sa mga tao. Diba? Yan ang gusto na mangyari ng mga DDS, magpanik yung mga tao para masira yung ating Pangulong Bongbong Marcos habang ina-address niya itong impact mga kababayan ng oil crisis dito sa ating bansa. Imagine ang mga gawain ng mga taong yan. Ito yung sabi ng ating Palasyo Malacanang nung Biyernes Santo, Malacanang on Friday labeled as fake news a circulating announcement supposedly from the Department of Energy claiming there would be an energy lockdown starting April 20, 2026. Palace Press Officer Claire Castro told reporters via Viber that the advisory, which even bears the DOL logo, is fake news. The fraudulent advisory urged the public to prepare power banks, solar equipment, candles, lamps, food, and other essentials in anticipation daw sa magiging energy lockdown. Napakasama nitong mga DDS influencers at mga fake news peddlers mga kababayan.
Talagang sinasabotahin nila ang Marcos administration kung ano-ano yung mga pinagagawa para magpakalat ng mga misinformation, disinformation. Talagang mga perwisyo po. In a press briefing on March 27, Castro already said that no energy lockdown was expected following Iran's denial of any dialogue or negotiations with the United States to end the war. She added that the country is also ramping up efforts to secure oil supplies from other countries. Wala po tayong problema sa supply. Gumagalaw po ang ating mga leaders para makasecure ng enough supply. Hanggang June 30, sabi ng secured na po ang crudo, supply ng crudo dito sa atin. At may mga negotiations na din sa iba-ibang mga bansa para masiguro ang continuous supply ng petroleum dito sa ating bansa. Ginugulo po tayo nitong mga walang magawang mabuti, walang magawang matino. Kaya dapat talaga kasuhan ng mga ito, mga kababayan. Mapanagot sa batas, dapat may makulong, mga kababayan. Ito si Kiko Barsaga, walang kadala-dala. Kaya sinupalpal ni Attorney Carlo Ibanez, nagpost na naman po yung loko. Sabi niya, noong COVID-19, isang linggo pa lang may plano si Duterte. Ngayong oil crisis, isang buwan na, nakatutok pa rin sila sa impeachment. Kaya sabi ni Attorney Carlo Ibanez, fake news. Anong plano? Uminom ng gasolina? Sinupalpal mga kababayan si Kiko Barsaga. Isang DDS na suspendidong congressman mga kababayan na walang matino na lumalabas sa bibig kundi manira. Di ba? Mga kababayan, sabi natin hindi lang sa situation sa oil crisis ang tinapakalat nito mga DDS na fake news. Pati sa kalusugan, ayaw tigilan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung post ngayon 1 hour ago ni Kipicho. Isang DDS, influencer mga kababayan. At sabi, reporter ito sa Manila Bulletin. Iwan ko kung tinanggal na to. Walang tigil. Ayan puro kayo stage 4 na parang chismis na lang. I don't know where the rumors are coming from, but we should not treat BBM as some random celebrity. As president, it's actually his responsibility to show the Philippines his clean bill of health. Yung kalusugan na naman kini-question po. People have been talking about his supposed illness. Let's not diminish this. It's not chismis na showbiz. We should tell the Philippine exactly what he is sick of. If he is sick, we would not treat this as some chismis lang. We should point blank ask the palace, Claire Castro specifically, what he is sick of. Lagi na lang ganun, paulit-ulit. Naka-recover na yung ating Pangulo. Nagbakasyon lang, mga kababayan, kasi Semana Santa. Nandun, Easter Sunday ngayon, nandun sa Ilocos. Ito yung post ng First Family. Nagbodol fight pa nga sila. Nakita ninyo yung katawan ng ating Pangulo. Naka-recover na po. Kaya sabi ng Marcos, loyalist na si Benji Contreras, mukhang bumabalik na ang pangangatawan ni Pangulong Bongbong Marcos. Tumaba na siya. Siguro hiyang sa ilang araw na bakasyon sa Ilocos Norte, pinapakalat ng mga DD sheets na may malubang sakit si PBBM. Pero ito siya, malusog na malusog. Sa kakawis nila, baka sa kanila bumalik ito, katulad na nangyari kay dating ES ni Jaldea. Yan mga kababayan, yung post, latest post ng Pamilya Marcos, mga kababayan. Ayan 2 hours ago, Bongbong Marcos, Happy Easter. Tapos ito yung mga nauna mga post niya, yung walang tigil na pagtrabaho mga kababayan, kasama yung mga officials nung isang linggo. O di ba, mga kababayan? Yan, nagpahinga muna din yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi Easter Sunday naman, Holy Week naman mga kababayan, pero closely nakamonitor siya sa kaganapan sa buong mundo in relation mga kababayan sa krisis, sa gira at sa impact nito
sa petroleum supply dito sa ating bansa. Nakamonitor lang. Gustong-gusto na kasi mga kababayan na iupo si Sara Duterte. Bakit hindi kayo makapaghintay? So ito na naman po ang propaganda na post ni Kipicho. Yan o. We should treat this as some chismis lang. We should point blank ask the palace, Claire Castro specifically what he is sick of. Remember, under the 1987 Constitution, the President is required to disclose the state of his health to the public if he is seriously ill. Yan naman yung pinapakalat nila na mga intriga. If false information is given to the public, if the palace, including Claire Castro, knowingly lies about the President's condition, falsification yan, dishonesty in public office, conduct prejudicial to the best interest of the service. These are administrative offenses for government officials, violation of ethical standard, liability of a spokesperson. Yan yung mga pananagutan. Claire Castro could face administrative liability, dishonesty, misconduct, conspiracy if proven they knowingly participated in deception. So yes, this is not a chismisan level discussion because this affects our country for the sake of everyone. BBM should have a doctor issue him a clean bill of health. Sabi po niya, puro kayo chismis, puro kayo black propaganda. Semana Santa, ngayon, Easter Sunday, yun pa rin ang inyong walang pagsisisi, walang pagbabago sa masasama ninyong mga pag-uugali. So sabi natin, hindi lang doon sa issue ng krisis sa petroleum, dapat kasuhan yung mga nagpapakalat ng chismis, ng fake news, pati dapat sa kalusugan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasuhan ninyo para madala. Di ba po mga kababayan? Sabi ni Benji Contreras sa mga kababayan sa post niya, bakit ba ang mga DD-sheets gustong-gusto na may mangyaring masama kay PBBM? Yang mga loyalista nga ay pinapanalangin pang mabuhay ng matagal si Digong. Mga 30 years, more pa. Ang sasama talaga ng ugali ng mga DD-sheets. Ganon nga po mga kababayan, walang kadala-dala sa mga nagaganap na pag-backfire ng mga masasama nilang wishes sa kanilang kampo. Ito, sabay-sabay silang umaatake na naman, mga DDS vlogger. Breaking news, may taning na ang buhay. Eloy Bugris alleges BBM has already been battling stage 4 colon cancer. Yun ang sinasabi ni Kipicho, pinapakalat nila na fake news laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nasa Semana Santa tayo, puro kasamaan mga kababayan yung kanyang pinapakalat. Yan, sabay-sabay po yung pinapakalat nila. BBM cancer ng Pinas. Lahat yan mga DDS, mga kababayan. Yan, stage 4 cancer daw si BBM. Yan, mga pinapakalat nila. Yan, Joshua Oy. Reports have surfaced regarding President Marcos being diagnosed with stage 4 colon cancer. Dapat filean ito ng mga kaso, mga kababayan. Ginamit pa yung logo ng GMA News, ABS-CBN TV5 para magmukhang totoo. Mga kababayan, breaking news. Matindi yung mga pinapakalat nila 9 hours ago. Good news or bad news, stage 4, cancer. Sabay-sabay yung mga DDS po umatake. Yan Melodina Orlanes, stage 4, colon cancer. Wala na si BBM. Maaga siguro tong matitigok. Ganyan katindi, kasama sila. Inday Mori, double time sila sa impeachment kasi stage 4 na pala ang colon cancer. Kaya takot sila na si BP ang umupo. Ganon mga kababayan kasama ng budhi nitong mga DDS, influencers. Kitang-kita yung kalusugan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag po tayong naniniwala sa kanilang mga paninira. Masyado na desperado ang mga DDS na iupo si Sara Duterte. Si Sara Duterte kasi siguradong may impeach. At malamang
makonvict mga kababayan at umarap sa perpetual disqualification mga kababayan. Hindi na makakandidato dahil sa kanyang mga ginawa. Napakabibigat ng ebidensya kaya ang abogado ni Sara napakarami. 16 strong battery of lawyers sa Congress. Tapos sa Supreme Court, may siyam pa siya. Mga kababayan yung nag-file ng petition sa Supreme Court. 25 lahat. Di ba po? Napakalakas ng kaso. Ni isa sa mga articles of impeachment, walang sinagot. So ang ibig sabihin malinaw. Hindi kaya nilang sagutin kasi totoo. Yun ang malinaw dyan mga kababayan. So okay po. Ayan lang po mga kababayan yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. Max Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.